Hanggat hindi ka nagtatanda, doon ka muna sa probinsya natin. Pa naman! Huwag niyo naman pong gawin sa akin to. Ayoko sa probinsya. Ang boring doon. Hindi ka pa nga nakakarating sa probinsya natin eh. Sasabihin mo boring kagad? Maganda ang lugar natin. Magugustuhan mo ron. Pa naman eh. Nakikiusap ako sa inyo. Promise, magpapakabait na ako. Hindi na ako totropa kay na Joanna. Ilang beses ko nang narinig sa iyo yan. Pero hindi ka pa rin nagtatanda. Ginagawa ko ang bagay na ito para sa kabutihan mo. Nasisiguro ko, marami kang matututunan kapag nasa poder ka ng mga magulang ko. Kung buhay pa si Mama, hindi yun papayag sa plano niyo. Yun na nga eh. Wala na siya. Kung nandito siya, siguradong hindi yun matutuwa sa mga ginagawa mo. Kaya sige na, mag-impake ka ng mga damit mo. Maaga kitang ihahatid sa terminal. Hindi niyo man lang ba ako ihahatid kay na Lola? Hindi na, para matuto ka rin bumiyahe mag-isa. 20 ka na. Dapat isa yan sa matutunan mo. Sana lang, huwag niyong pagsisihan na ipinadala niyo ako ron. Ang pagrerebelde at hindi pagsunod sa mga nakakatanda ang nagdadala ng sariling kapahamakan sa mga kabataan na mas pinaiiral ang katigasan ng ulo. Magsilbing aral ang karanasan para mapabuti ang sarili at hindi para maging masama. Magandang araw sa inyo, Miss Gwen. Nagsimula akong makinig sa inyong channel nung magbakasyon ako sa probinsya. Mula nun nawili na akong makinig sa iba't ibang kwento na hango sa tunay na karanasan. Nainganyo na rin ako na magbahagi ng sarili kong karanasan sa inyong channel. Nangyari to nang magbakasyon ako sa kauna-unahang pagkakataon sa probinsya ng aking ama. Tubong Quezon Province ang papa ko. Pero sa Maynila na ako lumaki at nagdalaga. Hanggang nung 20 anyos ako, nagdesisyon ng papa ko na habang bakasyon sa eskwela, pauwi na ko kina Lola. Mula nang mamatay ang mama ko, naging matigas na ang ulo ko. Sa huli ko na naisip na kaya ako ginagawa ang kinagagalit ng papa ko dahil gusto kong pansinin niya ako. Subsub kasi siya nun sa trabaho at halos hindi na kami magkita sa loob ng bahay. Tawagin niyo na lamang akong Carissa. 22 ang edad sa kasalukuyan. At isasalaysay ko sa inyo ang aking kwento na may kinalaman sa kababalaghan na naganap sa akin. Ay, mabuti naman, Apo, at naging matiwasay ang biyahe mo. Maaga pa lang, hinihintay ka na namin ng Lola Guada mo. Hindi kasi namin maiwasan na mag-alala dahil mag-isa ka lang bumiyahe. Hindi naman po mahirap magbiyahe. Ay, nagugutom ka na ba, Apo? Hindi po ako nagugutom. Ay baka pagod ang apo natin. Hayaan na muna natin siyang magpahinga. Oo nga, halika na, Apo. Sasabahan kita sa magiging silid mo sa bahay na ito. Siya nga po pala. Pinabibigay ni Papa. Pasalubong po na binili niya. Salamat, Iha. Nag-abala pa talaga kayo ng papa mo. Maliwalas naman ang silid na ibinigay sa akin ni Lola Guada. May malaki rin yung bintana na pumapasok ang sariwang hangin. Napahinga na lang ako ng malalim. Hindi naman talaga probinsyang-probinsya ang lugar gaya ng iniisip ko. Moderno na rin halos lahat ng bahay na dadaanan ko kanina. Sana lang hindi boring ang pagtigil ko rito. Nang masiguro na wala na akong kailangan, lumabas na si Lola Guada. Ako naman nagtanggal lang ng suot na sapatos at saka nahiga sa kama. Dalaga na ang apo natin, Guada. Oo nga, Delphine. Huling nakita natin siya nung noong namatay ang mama niya. Ay naalala ko lang kung makakatagal siya rito sa atin. Mukha kasing sosyal yun ang apo natin eh. Napansin ko nga rin yon. Tsaka sinabi nga rin ni Manuel nung tumawag siya na medyo maarte ang anak niya. Tayo na lang daw ang bahalang magpasensya. Ay oo naman. Wala namang makakatuwang ang anak natin sa pag-intindi sa anak niya. Aminado naman si Manuel na malaki ang naging pagkukulang niya sa anak mula nung mamatay ang asawa. Akala niya kapag naibigay niya ang pangangailangan nito, sapat na yon. Huli nang magpagtanto niya na malaki na pala ang naging pagkukulang niya dahil nawalan siya ng oras kay Carissa.
Hindi rin naman kasi magandang isinubsob niya ang sarili sa trabaho. Bakit ba ayaw pa niyang umuwi dito sa atin? Nabanggit nga niya dati na kapag nakatapos na si Carissa sa pag-aaral, magre-retiro na siya at dito na sa atin titira. Napapagod na rin daw kasi siya. Ay mabuti naman. Akala ko hihintayin pa niya na magpantay ang mga paa natin bago niya maisipang umuwi dito sa atin. Ang mabuti pa humuli ka ng manok at magluluto ako ng tinola para sa apon natin. Ay sige, kukuha na rin ako ng mga panggatong. Dahil siguro sa pagod na pahaba ang tulog ko. Madilim na nang magising ako. Iinat-inat akong bumangon at lumabas ng silid. Nakita ko si Lola Guada na abala sa kusina. Napalingon siya sa akin at saka ngumiti. Naupo naman ako sa upuang yari sa kawayan habang inililibot ang paningin sa paligid. Ang layo kasi ng itsura ng tinitirhan nila sa bahay namin sa Maynila. Kung ano lang ang kailangan, yun lang din ang kagamitan sa bahay na yun. Napasarap yata ang tulog mo, Apo. 2 beses kitang sinilip kanina. Napakahimbing ng pagkakatulog mo. Siguro po, dahil sa pagod na rin sa biyahe. Ito ang unang beses na bumiyahe ako ng napakalayo. Tsaka mag-isa lang. Bumilib nga ako sa lakas ng loob mo. Buti hindi ka natakot. Hindi naman po. Nasaan nga po pala si Lolo Delphine? Binibisita lang ang mga alaga niyang hayop. Gabi-gabi niya yung ginagawa. Ano po bang pwedeng gawin dito para hindi ako mainip sa bakasyon ko, Lola? Pwede mo akong samahan sa bukid para hindi ka mainip dito sa bahay. Ho? Sa bukid? Naku, Lola, hindi ko pinangarap na masunog sa ilalim ng araw. Ayoko nga umitim. Palabiro ka pala, Apo. Alam mo, hindi ka naman masusunog dahil may lilim naman. Maliban na lang kung tutulungan mo ako sa pagtatanim. Lola, wala rin po akong maitutulong sa inyo kahit sumama ako. Wala akong hilig sa pagtatanim eh. Kakausapin ko na lang ang mga pinsan mo dito para masamahan ka sa pamamasyal. Wala naman po yatang mapapasyalan sa lugar na to eh. Merong ilog dito sa amin. Nako, pwede ka maligo doon. Ayoko, Lola. Baka mamaya madikitan pa ako ng linta. Wala siguro akong magagawa kundi ang tumambay dito sa bahay. Habang wala kami ng Lolo Delphine mo, papupuntahin ko dito ang mga pinsan mo para samahan ka. Hindi naman po ako batang musmos para samahan pa nila. At isa pa po, hindi naman siguro ako mawawala dito sa bahay. Ang akin lang naman para meron kang makakwentuhan habang wala kami. Sigurado matutuwa ang mga pinsan mo kapag nakilala ka. Hindi na lang ako kumibo. Gusto ko rin naman makilala ang iba naming kamag-anak. Ilang sandali lang naghain na si Lola Guada ng hapunan namin. Dumating na rin si Lolo Delphine. Kinabukasan, bago umalis ang 2 matanda, dumating ang mga pinsan kong sina Kuya Nilo, Dana at Ate Presi. Lahat sila nakangiti sa akin at bumati pa. Tipid ng ngiti lang naman ang sinukli ko sa kanila. Hindi ko rin maiwasang pag-aralan ng mga itsura nila. Kahit kasi maaga pa naliligo na sa pawis si Kuya Nilo. Ang 2 naman parang hindi pa yata naghihilamos at nagsusuklay. Ang layo nila sa mga kaibigan ko sa Maynila. Sana magustuhan mong pagbabakasyon mo dito sa amin, Carissa. Oo nga, Carissa. Kung gusto mo maligo tayo sa ilog. Siguradong hindi ka pa nakakaligo sa ganung lugar. Wala naman yatang ilog sa Maynila Nabanggit nga ni Lola Guada ang tungkol sa ilog. Pero wala akong balak maligo dun, no? Sabi mo lang yan. Pero kapag nakita mo ang malinaw na tubig, maeengganyo ka ng maligo. Oh, talaga? Oo, Carissa. Subukan mo lang sumama sa amin. Magdadala na lang tayo ng pagkain. Sigurado kasing magugutom tayo sa pagpunta doon. Sige na nga. Pumunta tayo dun sa ibang araw. Matagal-tagal din kasi ang bakasyon ko rito eh.
Iimbitahin ka rin namin sa bahay para makilala mo naman ang mga magulang namin. Malaking pamilya ba tayo? Oo, pero ang iba nating mga kamag-anak sa ibang lugar na nakatira dahil taga doon ng mga napangasawa. Ang totoo niyan, kami na lang 3 wala pang asawa. Wala palang problema kung sakali na yayain ko kayo kahit saan. Habang nandito ako, kayo muna ang magiging alalay ko. Ay, mga kaibigan ko. Ilang sandali pa dumating na si Kuya Nilo. Galing siya sa pangunguhan ng mga buko sa likod bahay. Nabanggit ni Dana na parehong 25 sina Kuya Nilo at Ate Presi. Siya naman 2 taon lang ang tanda sa akin. Nalibang naman ako sa pakikipagkwentuhan sa mga pinsan ko. Masarap naman pala silang kausap. Akala ko kasi dati boring kausap ang mga taga-probinsya. Napag-alaman ko rin na isa palang elementary teacher si Ate Presi. Mag-iisang taon na pala siyang nagtuturo. Si Kuya Nilo naman nakaplano na ang pagsakay sa barko. Samantalang si Dana 1 taon pa bago magtapos ng pag-aaral. Ayos lang kaya naiwan natin si Carissa sa mga pinsan niya. Oo naman. Bakit naman nag-aalala ka riyan? Ay kasi, baka hindi nila makasundo si Carissa. Sabi nga ni Manuel, may pagkasuplada ang anak niya. Malalaman natin mamaya pag uwi kung ano bang nangyari sa kanila. Kailangan din kasing matutong makibagay ng apo natin. Oo nga. Huwag ka nang mag-alala dyan. Pareho namang mabait ang anak natin at si Margarita. Kaya palagay ko'y may itinatago din na kabaitan ng apo natin na yon. Maaaring naimpluwensyahan lang ng mga kaibigan kaya iba ang ugali. Tapos laking Maynila pa. Ay sana mangyari ang gusto ni Manuel na mapagbago ang anak dito sa atin. Gawin lang natin kung ano ang alam natin na makakabuti kay Carissa. Ay mabuti pa bilisan na natin ang paglalakad. Tanghali na tayo. Delphine, Oh, bakit natitigilan ka dyan? si Malu ba ang parating na yon? Ay, siya nga. Akala ko ba nagpakalayo-layo na yan? Yon din ang pagkakaalam ko bakit kaya siya nagbalik? Baka wala na siyang ibang mapuntahan. Lumiko siya papuntang gubat. Ibig sabihin, doon siya naninirahan ngayon? Hayaan na nga lang natin siya. Mas gusto naman niyang mamuhay na mag-isa lang. Yun din naman talaga ang makakabuti para sa mga taga rito. Nang pauwi na sina Lolo at Lola, nakasalubong pa nila ang 3 pinsan ko na pauwi na rin. Nagmano pa silang 3 nang makalapit. Masaya naman ang 2 matanda dahil ibig sabihin lang nun, nakasundo ko ang mga pinsan ko. Pagdating sa bahay, naabutan nila ako na hawak ang cellphone ko. Katatapos ko lang kasing kausapin nun si Papa. Nakasimangot pa ako nun at hindi man lang umite pagkakita kina Lola. Hindi kasi maganda ang naging pag-uusap namin ni Papa. Apo, may problema ba? Akala ko'y naging maayos ang pagpunta ng mga pinsan mo dito. Hindi naman po sila ang problema ko kundi si Papa. Nagkausap pala kayo ng ama mo. Ano naman ang napag-usapan niyo? Ayun, nagmamatigas pa rin po siya. Ayaw pa rin niya akong pauwiin sa Maynila. Hindi mo ba talaga gusto dito sa amin? Sorry Lola Guada, pero hindi po talaga ako tatagal dito. Hindi mo ba nakasundo ang mga pinsan mo? Okay po sila. Akala ko nga ang mga taga-probinsya, hindi nakakatungtong ng college kung hindi luluwas ng Maynila. Noon yun, Iha. Pero ngayon marami ng universidad na malapit. Huwag mo naman sanang maliitin ang mga taga rito. Ay hindi naman po. Yun lang po kasi ang pagkakaalam ko Mabuti na lang, sina Kuya Nilo at Ate Percy, may mga tinapos kahit mahirap lang sila. Kung wala ba, hindi mo sila kakausapin. Ay pasensya na po Lola pero namimili din kasi ako ng mga pakikisamahan Ayoko naman na wala pa sa kalingkingan ng mga kaibigan ko sa Maynila ang sasamahan ko rito.
Alam mo ba, Iha, ang mga taga rito hindi tumitingin sa kung ano ang katayuan ng isang tao. Basta mabait, pakikisamahan nila. Yun siguro ang gusto ng ama mo na matutunan mo. Kaya po ako pinauwi rito ni Papa para parusahan. Huwag mong sabihin yan, Iha. Iba ang parusa sa gusto ka lang matuto ng iyong ama. Sa salita lang po ni Papa kanina, alam ko na wala na akong magagawa. Mabuti na lang, nandyan ang mga pinsan ko. Pipilitin ko na lang na libangin ang sarili ko. Mas maganda sana kung bukal sa kalooban mong pakikisama sa kanila. Mababait ang mga pinsan mo at wala ka rin namang ibang makakasama kundi sila. Totoo naman po ang pinakita ko sa kanila kanina eh. Hindi pa ba sapat yun? Nasisiguro ko sa'yo, Iha. Mas mababait ang mga pinsan mo kaysa sa mga sinasabi mong mga kaibigan mo sa Maynila. Mas matagal ko pa na nakasama ang mga kaibigan ko sa Maynila. Ako lang po ang makakapagsabi kung mabait ba sila o hindi. Siya, huwag ka na sanang magalit. Mas maganda ka kapag nakangiti ka lang kaysa sa nakasimangot. Humalukip-kip na lang ako. Nasira na kasi ang mood ko. Kanina habang nakikipag-usap pa ako sa mga pinsan ko, okay pa ako. Kung bakit kasi tumawag pa si Papa. Akala ko naman kasi nagbago na ang isip niya at pauuwi na niya ako sa amin. Yun pala, magbibilin lang siya na wag kong dalhin ng pagkamaldita ko sa lugar na ito. Sa hapunan, konti lang ang kinain ko. Hindi ko kasi type ang malaking inihaw na isda at ginisang gulay. Bihira naman kasi kung mag-ulam ng isda. At iilan lang ang gulay na kinakain ko sa bahay namin. Madalas pa nga sa labas ako kumakain dahil lagi namang gabi na umuwi si Papa. Nagtataka rin ako kung bakit sobrang aga ng hapunan nila rito. Pero hindi na lang ako nagtanong. Carissa, ano ang ginagawa mo dito sa labas? Oh, kayo po pala, Lolo. Hindi pa po kasi ako inaantok eh. Napansin ko na konti lang ang kinain mo kanina sa hapunan. Hindi ko po kasi gusto ang ulam. Bihira lang kasi akong kumain ng gulay eh. Hindi ko rin po type yung inihaw na isda. Wala bang pwedeng iulam na iba rito? Magsabi ka lang sa lola mo kung ano ang gusto mong iulam at bibilhin niya. Ayaw naman namin na mga yayat ka habang nandito ka. Pakiramdam ko po, napakabagal ng oras dito sa inyo. Wala man lang kayong TV, walang wifi, at mahina pa ang signal. Pasensya ka na, Iha, kung wala kami ng mga nabanggit mo. Dati kasi binilahan kami ng TV ng papa mo. Pero dahil lagi naman kaming nasa bukid at hindi nagagamit, nasira lang yun. Elo, ilang taon na po ba kayo? Bakit nagtatrabaho pa rin kayo sa bukid? 70 na ako, Iha. Matanda na pala kayo, Lo. Pero hindi halata dahil malakas at makisig pa rin kayong tingnan. Ganyan yata kapag batak sa trabaho, Apo. Hindi po ba kayo napapagod? Dapat nga po nagpapahinga na kayo. Yung mga lolo ng mga kaibigan ko na kaedad nyo lang. Naku, ang dami ng sakit. Kayo po ba? May nararamdaman na kayo sa katawan? Alam mo, kahit rayuma, wala pa akong nararamdaman. Lagi nga namin biruan ng lola mo Malakas pa kami sa alaga naming kalabaw. Halata nga po Ay, mabuti naman, ngumingiti ka na. Alam mo ba, nakamukha mo ang lola Guada mo nung kabataan niya. Siya po pala ang kamukha ko. Kaya pala marami ang nagsasabi na hindi ko kamukha ang mga magulang ko. Meron pa nga pong nagsabi na kamag-anak ni Mama noon na baka ampun lang daw ako. Lalo na't hindi naman daw ako nasundan. Anak ka ng mga magulang mo, Iha. Huwag mong paniwalaan ang mga sinasabi ng ibang tao. Oo nga po. Matagal ko na rin po yung inisip. Mabuti na lang sinabi nyo. Dito sa probinsya, ang bilis lumalim ng gabi. Ay, tara na sa loob ng bahay.
Sumunod naman ako kay Lolo. Nauna na akong pumasok sa loob ng bahay habang siya palingalinga sa paligid na parang may hinahanap. Nang pumasok na rin si Lolo, tsaka na ako tumuloy sa silid ko. Maaga pa rin naman akong nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan bisita ko ulit sina Kuya Nilo, Ate Presi at Dana. Niyaya nila akong pumunta sa bayan. Sumama naman ako sa kanila. Kung masaya ang pagpunta namin, hindi nung pag-uwi. Si Kuya Nilo na lang ang naghatid sa akin. Sa ibang tricycle na sumakay ang dalawa. Salamat sa paghatid mo sa akin dito ah. Wala yun. Hindi naman kita pwedeng pabayaang umuwing mag-isa eh. Ako mananagot sa lolo at lola natin. Ano ba ang problema ng dalawang yun? Wala naman sana. Kaya lang, ikaw binigyan mo sila ng problema. Ha? Ano ka mo? Hindi kasi tama ang ginawa mo. Kahit sino, magagalit. Alin ba doon ang ikinagagalit nila? Yung pinagbitbit ko sila ng mga pinamili ko? Hindi mo lang sila pinagbitbit. Makailang ulit mo silang tinawag na alalay. Ganun ba tingin mo sa amin? Para yun lang. Nasanay lang kasi kami ng mga kaibigan ko na meron kaming alalay kapag magkakasama. Alin? Yung kaibigan nyo na mababa ang katayuan? Yung hindi kaya makipagsabayan sa inyo? Para lang hindi mapag-iwanan? Pumapayag na lang na utusan nyo? Wala namang masama dun eh. Mabuti nga, pinapayagan namin siyang mapabilang sa tropa namin eh. Iba naman sina Presi at Dana. Mga pinsan mo sila. Kung ayaw na nilang sumama sa akin, di wag. Hindi naman sila kawalan sa akin. Ganyan ba talaga ang ugali mo, ha? Nasanay na lahat ng tao susunod sa'yo? Dahil tingin mo sa sarili mo, mas mataas sa amin? Ikaw ang may sabi niyan, hindi ako. Mabuti pa, humingi ka na sorry sa dalawa. Hindi ko gagawin yon dahil wala naman akong ginagawang mali. Hindi ka rin pala marunong tumanggap ng pagkakamali, no? Dahil wala akong ginagawang masama sa kahit na sino. Sige, hindi na kita pipilitin. Ito na ang mga binili mo. Sige, uuwi na ako. Lo, problema niyo? Mga sensitive ba talaga ang mga taga-probinsya? Bakit ko kung magalit kayong lahat sa akin? Hindi naman ako magtatagal dito eh. Napansin ni na Lola Guada at Lolo Delfin na hindi na pumupunta ang tatlo dito sa amin. Minsan tinanong nila ako. Kibit balikat lang ang sinagot ko sa kanila. Hindi na rin naman sila nag-usisa pagkatapos. Para malibang, lagi kong tinatawagan ng mga kaibigan ko. Lingid pala sa akin pumunta si Lola Guada sa bahay ni na Kuya Nilo. Maliban kasi sa pagtatanim, isa rin manggagamot ang lola namin. May dinadaing kasi ang tatay ng pinsan ko kaya nandun si Lola. Naitanong na rin niya sa binata kung bakit hindi sila dumadalaw sa bahay. Kahit na wala namang ibang pinagkakaabalahan. Walang nagawa si Kuya Nilo kundi sabihin ng ginawa ko. Kinakausap ko nga po yung dalawa na makipag-ayos na kay Carissa. Kaya lang parehong mataas ang pride. Hayaan mo na lang muna sila. Hindi rin kasi natin sila masisisi dahil sa ginawa ni Carissa. Pakiramdam daw po kasi nung dalawa, ang baba ng tingin sa kanila ng pinsan namin. Kung ako ang nasa katayuan nila, ganon din ang mararamdaman ko, ha? Hindi naman po kasi magtatagal dito sa atin si Carissa. Sana pinagpasensyahan na lang nila. Sabi nga lang Tio Manuel mo, may ugali daw talagang anak niya. At umaasa siya na sa pagbabakasyon nito dito, magbabago ang pinsan mo. Kung ayaw po nung dalawa, ako na lang ang dadalaw kay Carissa. Apo, salamat ha. Pakisabi kina Presi at Dana, ako nang humihingi ng paumanhin sa inasal ni Carissa sa kanila. Uwi na po ba kayo? Oo, babalik na lang ulit ako bukas para tingnan ulit ang tatay mo. Sasamahan ko na po kayo. Hindi, wag na Nilo. Dadaan pa rin kasi ako kay Tia Febo. Sige po Lola, mag-iingat po kayo. Baka bukas po makadalaw ako sa inyo. Kinabukasan si Lolo Delfin lang ang pumunta sa bukid. Kailangan pa kasing bumalik ni Lola Guada sa bahay ni na Kuya Nilo.
Kasalukuyan siyang nakaharap sa maliit niyang altar at parang umuusal ng dasal. Maya-maya lang umalis siya sa harap ng altar at saka dumungaw sa may bintana. Lumapit naman ako at tinanaw rin ang tinitingnan ni Lola. Ilang sandali pa humahangos na dumating si Kuya Nilo. Agad niyang sinabi ang sadya na lumala daw ang kondisyon ng ama. Kinuha naman ni Lola ang gamit niya. Kahit hindi tinatanong, nagsabi akong sasama sa kanila. Pagdating namin, sa labas pa lang maririnig na ang malakas na hiyaw ng tatay ni Kuya Nilo. Parang hirap na hirap yun sa nararamdaman. Ano ba ang sakit ng tatay mo? Kahapon naman kasi maayos pa siya. Ang pagsakit lang naman ng binti niya ang dinadaing niya. Pero ngayon, nagkaroon na ng mga bukol ang balat niya. Kumikirot daw at parang tinutusok na libo-libong karayom. Baka kailangan na ninyo siyang dalhin sa ospital. Alam namin kung anong nangyayari kay Itay at hindi doktor ang makakatulong sa kanya. Hindi ko maintindihan. Ano ba ang magagawa ni Lola Guada? Sa pagkakaalam ko, hindi naman siya nag-aral ng medicine eh. Hindi nga pero mahusay na manggagamot si Lola Guada. Hindi lang mga sakit ang kaya niyang gamutin. Kung ganon, bakit hindi niya ginamot nun si Mama? Pasensya ka na, Carissa. Pero lola mo lang ang makakasagot niyan. Itatanong ko na lang sa kanya pag nakauwi na kami ng bahay. Akala ko manghihilot lang siya. Tuwing merong nagkakasakit dito sa lugar natin, may napaglalaroan ng elemento at nakukulam, si Lola Guada ang tinatawag. Sa tingin mo, ano kayang sakit ng tatay mo? May hinala kami na kinukulam si tatay. Totoo pala ang kulam? Oo naman. Kapag may kakilala ka na bigla na lang nagkasakit at hindi malaman ng doktor ang sakit niya, malamang kinulam siya. Dapat sa albularyo lang lumapit. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko yan. Para kasing imposible eh. Hindi naman kita pinipilit maniwala eh. Nakakaawa ang sigaw ng tatay mo. Para siyang kinakatay. May tiwala ako na mapapagaling siya ni Lola Guada. Sana nga. Ay, siya nga pala. Nagkikita ba kayo ni na Ate Percy at Dana? Oo. Malapit lang naman ang bahay nila dito eh. Galit pa rin ba sila sa akin? Dapat kasi humingi ka muna ng tawad para mawala ang galit nila. Bakit ko naman gagawin yun? Dahil may kasalanan ka naman talaga sa kanila eh. Kahit habang buhay ko na silang hindi kausapin, ayos lang naman sa akin eh. Matigas pala talaga ang ulo mo, no? Bakit? Sino ba sila sa akala mo, ha? Kung ayaw mo, di wag. Ayokong pilitin ka. Sana lang, habang nandito ka, maisip mo ang mali mo. Naiwan akong mag-isa sa sala. Lumabas kasi si Kuya Nilo at may kukunin lang daw sa likod ng bahay. Nagulat pa ako nang sumigaw na naman ang tatay niya. Dala ng kuryosidad, tumayo ako at lumapit sa may silid kung nasa ng tiyuhin ko. Nakaawang ang pinto kaya nasilip ko ang nangyayari sa loob. Napahawak pa ako sa bibig ko dahil sa nakita ko. Buong katawan kasi ng tiyuhin ko puno ng sariwang sugat. Tumutulo pa ang dugo mula doon. Umiiyak naman sa tabi niya ang tiyahin ko. Si Lola Guada naman panayang usal ng dasal. Muntik pa akong mapatalon nang may humawak sa balikat ko. Paglingon ko si Kuya Nilo lang pala. Ay, pasensya ka na ako, nagulat kita. Bakit ganun ang balat ng tatay mo? Kaya pala ganun na lang ang sigaw niya. Parang binalatan siya ng buhay. Matindi siguro ang galit ng taong gumawa nun sa kanya. Naniniwala ka pa rin ba na nakulam ang tatay mo, ha? Kailangan na niyang madala sa doktor. Baka mamaya ma-impeksyon ang sugat niya. Alam ko na mahirap paniwalaan ang nangyayari. Pero magtiwala lang tayo kay Lola Guada. Ano bang klaseng pag-iisip meron kayo, ha? Nahihirapan na ang tatay mo pero naniniwala pa rin kayo na magagamot siya ni Lola? Alam kong nagmamalasakit ka lang. Pero maghintay na lang tayo. Alam mo ba, nung nagkasakit si Mama, araw-araw ko siyang nakikita na nahihirapan. Ang sakit kaya sa amin nun ni Papa.
Kaya hindi ko maintindihan kung bakit yung nagagawang tingnan lang ang tatay mo. Ihahatid na lang kita. Oh, saan ka pupunta? Uuwi na ako. Hindi ko kasi kaya na makita ang kalagayan ng tatay mo. Ihahatid na lang kita. Wag na. Mas kailangan ka rito. Tsaka maaga pa naman eh. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Hindi pa man ako nakakalayo, nakasalubong ko na sina Ate Peresi at Dana. Babatiin ko sana sila pero sabay nila akong inirapan at saka umiwas. Sandali naman ako natigilan at nasundan ko na lang sila ng tingin. Sa bahay ni na Kuya Nilo sila nagpunta. Pagdating sa amin, nagkulong na lang ako sa kwarto ko at nakipag-video call sa mga kaibigan ko sa Maynila. Kinuwento ko pa ang tungkol sa tiyuhin ko na kinukulam daw. Gaya ko, hindi rin sila naniniwala. Tumawa pa nga sila. Nakitawa na rin ako. Dahil sa pakikipag-usap ko sa mga kaibigan ko, hindi ko na namalayan ang oras. Lumalala ba ka mong sakit ng Joselito mo? Opo, Lolo. Nakita ko nga po. Grabe, nakakadiri ang balat ni Tiyo. Baka hindi pa makakauwi ngayon ng lola mo. Lo, sabi po ni Kuya Nilo, kinukulam ang tatay niya. Posible nga, iya. Yung kasing tiyuhin mo, mahilig dumayo sa ibang barangay para lang makipag-inuman. Ibig niyo po bang sabihin na pagtripan si Tiyo? Ganun na nga, o di kaya may nakaaway siya na hindi sinasabi. Pasensya na po kayo, Lolo Pero hindi kasi ako naniniwala sa kulam eh. Baka sakaling maniwala ako kung sa akin na mismo mangyari yun. Naiintindihan kita, iha, pero wag mong hilingin na mangyari sa'yo. Mahirap pa malagay sa ganong sitwasyon. Lolo, meron po sana akong itatanong. Ano yun, iha? Marami na po palang nagamot si Lola Guada. Bakit hindi niya po ginamot si Mama noon? Ilang beses tinangka ng lola mo na gamutin ng mama mo noon, pero ayaw niya. Katulad mo, hindi rin siya naniniwala sa mga kababalaghan na may kinalaman sa kulam. Mahirap naman po kasing basta na lang maniwala eh. Si Papa po ba naniniwala? Oo, iha. Kinukumbinsi nga rin niya noon ng mama mo na magpagamot sa lola mo pero matigas siya. Ang dami na kasi nilang napuntahan na doktor noon, pero hindi pa rin mapagaling-galing ang mama mo. Huli na nang malaman ng ama mo kung ano talagang sakit ng iyong ina. Ang alam ko po, sa cancer namatay ang mama. Nabanggit ba ng papa mo ang dahilan kung bakit sarado ang kabaong ng iyong ina nung burol hanggang sa mailibing siya? Ang sabi lang po niya, dahil pumayat si mama. Gusto niya na maalala ng mga tao ang maganda niyang mukha. Kung maaga lang sana siyang nagpagamot sa lola mo, baka hanggang ngayon buhay pa siya. Hindi po ba cancer ang ikinamatay ni Mama? Hindi, iya. Nang malagutan siya ng hininga noon, tsaka nagsilabasan ng mga insekto na namahay sa loob ng katawan niya. Noon naisip ng papa mo na barang ang kinamatay ng mama mo. Sino kaya ang gumawa nun sa mama ko? Palaisipan pa rin hanggang ngayon sa ama mo kung sino ang gumawa nun sa mama mo. Alam namin hanggang ngayon, hinahanap pa rin niya ang taong iyon. Gusto kong makausap si Papa. Sana nasa bahay na siya ngayon. Pakiramdam ko biglang gumuho ang mundo ko sa nalaman. Buong akala ko sa sakit na matay si Mama. Yun pala sa barang. Hindi ko alam kung dapat ko ba yung paniwalaan. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko si Papa. Matagal din bago niya ako sinagot. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Tinanong ko siya agad. Nung una gusto niyang umiwas. Pero sa huli umamin na rin sa akin. Alam kong umiiyak siya sa kabilang linya. Buong gabi tuloy akong walang tulog. Iniisip ko ang mga nalaman ko. Dahil walang tulog, tanghali na akong nagising. Akala ko wala na akong kasama sa bahay. Kaya nagulat ako na makita si Lola Guada sa kusina. Lola,
nakauwi na pala kayo. Kumusta na po si Tio Joselito? Maayos na ang lagay niya ngayon. Para nga lang nagdahilan. Talaga po? Nakita ko siya kagabi Malala na ang lagay niya. Sa awa ng Diyos, nalagpasan niyang nangyari sa kanya. Kayo po ang nagpagaling sa kanya. Ang galing niyo po, Lola. Pwede kang dumalaw sa kanila kahit anong oras. Nasa bukid na po ba si Lolo Delfin? Hindi na muna siya pumunta sa bukid. Pinuntahan niya ang tsuhin mo. Baka po pagod kayo at inaantok. Magpahinga muna kayo. Nakakaramdam lang ako ng kaunting pagod. Pero hindi ako inaantok. Kung ganun, Lola, pwede ko po ba kayong makausap? Uy, tungkol ba sa mama mo? Alam mo na raw ang totoo, sabi ni Lolo Delfin mo. Hanggang ngayon po kasi, ang hirap pa rin paniwalaan na yun ang ikinamatay ni Mama. May paraan naman pala Bakit hindi siya nagpagamot? Di sana hanggang ngayon, buo pa rin ang pamilya namin. Lahat ay ginawa ng papa mo, pero ang mama mo pa rin kasi ang nasusunod doon. Hindi ba ako naisip ni Mama noon? Na gusto ko pa siyang makasama? Hindi namin alam kung anong iniisip ng mama mo noon. O baka sadyang matigas lang ang ulo niya. Malalaman pa po kaya natin kung sinong gumawa nun kay Mama? Kung nagpagamot ang mama mo sa akin, posibleng nalaman ko. Bakit kaya hindi po ito nabanggit ni Papa? Kung sakali ba, maniniwala ka. Ang mama mo nga hindi. Sinarili ng papa mo lahat yun. Wala siyang naging karamay, kundi ang sarili lang niya. Naaawa nga rin po ako sa kanya Pero dapat, pinilit niya si Mama na magpagamot sa inyo. Tapos na rin naman. Wala na tayong magagawa pa. Ganun na lang po ba yun? Wala na ang mama mo. Sigurado naman kung nasaan man siya, masaya na siya. Sana nga po. Masaya at tahimik na ang kaluluwa niya. Mahalin mo na lang ang papa mo at ang mga taong mahalaga sa'yo. Hindi natin kasi alam kung hanggang kailan lang tayo sa mundong ito. Ang mahalaga, maipadama sa mga mahal natin sa buhay kung gaano sila kahalaga sa atin. Naisip kong tama si Lola. May panghihinayang lang ako nararamdaman ngayon. Dahil hindi ko yun naiparamdam kay Mama nung nabubuhay siya. Sinabi ko naman sa kanya na mahal ko siya. Pero sa palagay ko, hindi naging sapat yun. Hindi ko kasi siya naalagaan nung may sakit siya. Hindi ko rin kasi naisip na mawawala siya sa amin agad. Isang araw nakita ko si Tio Joselito. Malakas na at parang hindi pinagdaanan ng nangyari sa kanya. May bakas ng mga sugat sa katawan, wala akong makita. Magaling nga talaga si Lola Guada. Naniniwala ka na ba sa kulam? Oo. Alam mo bang barang din pala ang ikinamatay ng mama ko? Ha? Yung gumagamit ng insekto? Mas matindi yun kaysa sa kulam. Akala ko sa sakit na kanser namatay si Tia Margarita. Yun lang ang sinabi ni Papa. Nalaman mo ba kung bakit hindi siya nagpagamot kay Lola Guada? Ayaw daw niya kahit anong pilit kay Papa. Hindi rin kasi siya naniniwala Sa mga doktor lang siya nagtitiwala. Alam kong hindi madali ang pinagdaanan yung mag-ama nang mawala ang mama mo. Hindi ko sinasabi na kalimutan mo na ang nangyari pero kailangan niyo pa rin magpatuloy sa buhay. Ano pa ba ang ginagawa ko? Kahit mahirap na walang ina, ginagawa ko pa rin ang dapat para maging proud si Mama. Kung nasan man siya ngayon. Sigurado ko na mahusay kang estudyante. Pero sa palagay ko, mas magiging proud pa sa'yo ang mama mo kung medyo babaguhin mo yung ugali mo. Ano naman ang problema sa ugali ko, ha? Yung tungkol na naman ba kay na Ate Percy at Dana? Huwag ka namang magalit. Nagsumbong kasi yung dalawa na nung makasalubong mo sila, inisnab mo na naman daw. Sana ikaw na lang ang lumapit at nakipagbate, hindi yung susupladahan mo pa. Yun pala ang sinabi nila, ha? Okay. Di mas lalo akong hindi makikipagbati sa kanila.
Huwag mo sanang kakalimutan na mas matanda sila sa'yo. Eh ano ngayon? Tingin ko rin wala na rin silang balak makipagbate dahil sa pagmamatigas mo. Eh sana bawasan mo yung pagkamaldita mo. Hindi lahat kasi ng mga taga rito maiintindihan ka. Pwede ba? Huwag mo akong utusan kung ano ang ugaling ipapakita ko. Ganito na ako eh. Walang sino man ang makakapagpabago sa akin. Oo na. Nasabi mo na nga yan eh. Pwede ba? Para hindi masira ang araw ko, huwag mo nalang babanggitin ang dalawang yon. Okay? Okay, sige. Ako na lang ang sasama sa iyo at magpapasyal. Ayos lang ba? Oo naman. Wala namang problema sa akin kahit tayong dalawa lang. Mabuti na lang hindi umiwas sa akin si Kuya Nilo. Kundi mas nakakainip ang bakasyon ko rito. Ayoko rin naman talaga dun sa dalawa. Ewan ko ba para kasing may ugali rin. Pakiramdam ko na pipilitan lang din silang pakisamahan ako dahil kina Lola. Nang mga sumunod na araw, pinuntahan namin lahat ng bahay ng mga kamag-anak namin na nun ko lang nakita. Mainit naman ang pagtanggap nila sa akin. Ilang beses din nag-cruise ang mga landas namin ni na Ate Presi at Dana pero walang pansinang naganap. Napapakamot na lang tuloy ng ulo sa amin si Kuya Nilo. Pambihira talaga si Presi. Imbis na gamitin ang pagiging matandang pinsan niya, siya pa tong nagpapalaki ng issue niyo. Nakita mo naman na hindi ko sila pinapansin eh. Pero ang talim ng mga titig nila sa akin. Naturingang teacher pa naman siya. Hayaan mo, pagsasabihan ko siya. Gusto ko pa rin na magkaayos kayo bago ka umuwi ng Maynila. Nangangarap ka na naman ng gising. Hindi na yun mangyayari. Kahit ano ang sabihin mo, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Ay, siya nga pala. Kilala mo ba yung babaeng yun? Lagi ko kasi siyang nakikitang dumadaan dito sa tapat ng bahay eh. Minsan pa nga, sumusulyap siya rito. Si Aling Malu yun. Ilang buwan din siyang hindi umuwi sa lugar na to. Sabi ni tatay, sa gubat siya nagpatayo ng bago niyang kubo. Akala ko, sa Maynila lang uso ang pulubi. Dito rin pala. Huwag kang tumawa at hinaan mo rin ang boses mo. Baka mamaya marinig ka. Totoo naman ang sinabi ko ah. Tingnan mo nga ang itsura niya. Parang hindi naliligo. May diferensya ba siya sa pag-iisip? Wala. Tumahimik ka na nga dyan. Tingnan mo, lumingon siya. Narinig ka yata niya. Eh ano? Mabuting at marinig niya eh. Baka kasi wala pang nagsasabi sa kanya na mukha na siyang pulubi. Alam mo kung nasa Maynila siya, maraming magbibigay sa kanya ng limos. Kapag hindi ka pa tumigil, uuwi na lang ako. Oo na nga! Ang hirap naman sa lugar na to. Masama pala ang magsabi ng totoo. Namimintas ka naman eh. Hindi mo naman kilala si Aling Malu para pagsalita mo siya ng hindi maganda. Alam mo ba, kahit sino dito walang naglalakas loob na pagsalitaan siya. Hindi mo naman kasi alam ang pinagdaanan ng tao. At wala akong balak alamin pa, no? Sigurado naman ako na mas mahirap ang pinagdaanan ko. Hindi kompetisyon ang bawat pinagdadaanan ng tao. Kaya nga iba-iba ang pagsubok sa atin eh. Wala naman na yung babae eh. Kaya tigilan mo na yung paninermon mo. Pero ang sama ng tingin niya sa akin kanina. Kapag nakasalubong mo siya, iwasan mo na lang. Iiwasan ko talaga siya, no? Ayoko naman makisalamuha sa mga katulad niya. Halos araw-araw na sa amin si Kuya Nilo kaya hindi ako naiinip. Tuwing nakatambay kami sa labas ng bahay, lagi rin dumadaan si Aling Malu. Sandali siyang titigil at susulyap sa akin. Parang may galit ang mga titig niya. Baka nga narinig niya ang mga sinabi ko noon. Araw yun ng linggo. Inaasahan kong darating si Kuya Nilo pero inabot na ng tanghalian, hindi pa rin siya dumarating. Balak ko pa naman siyang yayain sa ilog. Tinatamad naman akong pumunta sa kanila. Baka kasi makasalubong ko na naman yung dalawa. Masira lang ang araw ko. Hindi yata dumalaw si Nilo. Hindi ko nga po alam kung bakit hindi siya pumunta.
Baka sumama sa ama niya sa kabilang baryo. Hindi na kasi pinapayagan si Joselito ng asawa na dumayo doon mag-isa. Oo nga po pala, doon siya nadali ng kulam. Nahuli na po ba ang gumawa nun sa kanya? Humingi naman ng tawad yung gumawa. Nayabangan lang daw kasi sa tiyuhin mo kaya ipinakulam. Ang babaw naman po ng dahilan na yun. Kung ako kay Tio Joselito, hindi ko siya patatawarin. Ipapakulong ko na lang. Sa tagal ko lang nagkakamot, wala pa akong alam na naipakulong dahil sa kulam. Kung sabagay nga po, wala namang maniniwala sa kulam o barang. Baka mapagkamalan pang baliwang magrereklamo. Natutuwa nga pala ako dahil sa nakikita ko hindi ka na naiinip dito sa amin. Naiinip pa rin po. Pero mabuti na lang, nandyan si Kuya Nilo para samahan ako sa mga lakad ko. Mas masaya sana kung marami kayo. Sayang, hindi nakakasama sa inyo sina Presi at Dana. Naku Lola, ayoko na po silang makasama kahit kailan. Ni ayoko nang marinig ang mga pangalan nila. Hindi tama ang ganyang asal, Apo. Sila po ba? Tama ang inaasal sa akin? Ikaw naman daw kasi ang nagsimula. Hindi na po mahalaga kung sino ang nagsimula. Bisita at nagbabakasyon lang ako dito tapos ganun sila umasta sa akin. 3 linggo na lang, uuwi ka na sa Maynila. Sana, makipag-ayos ka na sa kanila. Gusto mo bang baunin ang sama ninyo ng loob? Kapag nakauwi na po ako, makakalimutan ko na rin sila. Gusto ko pa sana bumalik ka dito. Malabo na po yan, Lola. Napilitan lang naman ako na magbakasyon dito dahil kay Papa Ay, galon ba? Maglalakad-lakad lang po ako Naiinip na po kasi ako Hindi ko naman kasi matawagan ng mga kaibigan ko dahil busy sila. Sige. Huwag kang lalayo, ha? Hindi ko na nakita pa ang lungkot sa mukha ni Lola Guada. Nangako kasi siya sa papa ko na magbabago ako sa pagtigil dito. Pero sa nakikita ni Lola sa akin mukhang mabibigo siya. Paglingon ko nakatanaw pa rin siya sa akin. Binilisan ko na lang ang paglalakad kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Narinig naman ni Lolo ang naging pag-uusap namin ni Lola. Kahit siya nakakaramdam ng lungkot. Lumapit siya kay Lola habang nakatingin din sa direksyon ko. Tanggapin na lang siguro natin na hindi na siya magbabago. Kahit sana yun lang ang maitulong natin sa anak nating si Manuel. Oo nga, pero anong gagawin natin? Patuloy ko pa rin siyang ipagdadasal. Hindi ko pala nabanggit sa'yo. Kahapon, kinausap ako ni Pia. Nagsumbong daw kasi sa kanya ang anak na si Dana. May ginawa na naman ba sa kanila si Carissa? Wala naman. Pero di ba nga tuwing nagkakasalubong ang mga yan, hindi nagpapansinan. Ay, wag na lang sanang makisawsaw si Pia sa alitan ng mga bata. Lilipas din naman ang hindi nila pagkakaunawaan. Yun na nga sabi ko Kilala mo naman ang babaeng yun. Isa rin na ayaw magpatalo. Oo nga. Pagsasabihan ko rin siya kapag pumunta ako sa kanila. Makalipas lang ang kalahating oras, umuwi na rin ako sa amin. Habang pabalik, nakasalubong ko si Aling Malu. Naalala ko bigla ang bilin sa akin ni Kuya Nilo. Umiwas na lang ako at hindi na tumingin sa kanya. Ramdam ko naman ang pagsunod sa akin ng tingin ng babae. Malayo-layo na rin ako nang maisipan kong lumingon. Naroon pa rin sa kinatatayuan niya si Aling Malu. Matalim ang pagkakatitig sa akin. Pagdating sa bahay, may mga chat sa akin ng mga kaibigan ko. Kasalukuyan daw silang nasa beach. Bigla ako nakaramdam ng inggit. Kung nasa Maynila ako, siguradong kasama ako sa mga lakad nila. Tinawagan ko si Papa at nakiusap ulit na kung pwede na akong pabalikin. Pero matigas siya sa desisyon niya na dumito muna ako kina Lola. Nang sabihin kong uuwi ako sa ayaw at sa gusto niya, nagbanta siyang tuluyan na akong patigilin sa pag-aaral.
Dun na ako napaiyak at nagwala sa silid ko. Taranta namang pumasok si Lola. Ay, Apo! Ano nangyari sa'yo? Ha? Bakit ka umiiyak? Gusto ko na po kasing umuwi ng Maynila. Pero ayaw po akong payagan ni Papa. Ah, talaga ba na gusto mo na umuwi sa inyo? Opo. Namimiss ko na ang buhay ko dati. Ilang linggo na lang naman uuwi ka na. Hindi ko na nga po kayang tumira dito. Hindi ganitong buhay ang kinasanayan ko. Hindi niyo ba naiintindihan? Naiintindihan naman kita, Apo. Hayaan mo. Patatawagin ko ang tiyuhin mo sa papa mo para makausap ko. Sasabihin ko sa kanyang sunduin ka na. Nagbanta po si Papa. Na oras na umuwi agad ako. Hindi na niya ako pag-aaralin. Biruin niyo yun? Anong klase siyang ama? Gusto ba niyo na wala akong marating sa buhay, ha? Kakausapin ko siya para maliwanagan. Huwag ka na umiyak, Apo. Bakit ba nangyayari to sa akin? Ang gusto ko lang naman gawin kung anong magpapasaya sa akin. Tapos si Papa, itinapon ako sa lugar na to. Ganun ba kasama ang lugar na ito para sa'yo? Kailangan niyo pa bang itanong yan, Lola? Hindi po ako sanay sa ganitong lugar. Yung sobrang tahimik. Maagang naghahapunan ng mga tao at maagang natutulog. Ayoko ng buhay probinsya. Ay, mukhang hindi ka natatagal dito. Kapag nakausap ko si Manuel, kung hindi ka man niya masundo dito, ipahahatid kita kay Nilo. Paano po kung tutuhanin niya ang sinabi niya na hindi na niya ako pag-aaralin? Ako nang bahala sa bagay na yan. Hindi ako papayag. Nag-iisa ka lang ng anak. Tungkulin niya yon. Sinisiguro ko sa'yong makikinig sa akin ang tatay mo. Sige po, La. Sana makumbinsin niyo siya. Para na talaga akong mababaliw dito. Samantalang yung mga kaibigan ko, kung saan-saan na sila nakakarating. Ay, sige na. Tumahan ka na ha. Ayoko umiiyak ka. Ayusin mo na ang sarili mo. Nang makalabas ng kwarto ko si Lola Guada, nagpahid na ako ng mga luha. Inayos ko na rin ang mga kinalat kong gamit sa sahig. Si Lola naman pinuntahan ng isang anak niyang may cellphone at pinatawagan si Papa. Nagkausap naman sila at sinabi ko anong gusto kong mangyari. Napailing-iling na lang si Lola sa naging sagot ng Papa ko. Umuwi rin naman siya agad at nag-aabang na si Lolo Delfin sa kanya. Palabas sana ako ng kwarto nang marinig ko ang pagtatanong ni Lolo sa naging pag-uusap nila. Dahil gusto kong malaman na naging pag-uusap ni na Papa at Lola, nakinig muna ako sa kanila. Hoy, nagmamatigas ang anak mo. Gagawin daw niya talagang sinabi niya oras na umuwi si Carissa. Sana sinabi mo na nahihirapan ng apo natin dito. Hindi nga kasi sanay ang bata sa buhay probinsya. Lahat ng sinabi ko sa kanya ayaw niya talagang pumayag. Pinarating din kasi ni Pia ang tungkol sa alita ng mga apo natin. Pambihira naman si Pia. Bakit kailangan pa niyang iparating kay Manuel? Hindi talaga nag-iisip ang manugang natin yun. Pinuntahan ko nga sa kanila pagkatapos kong makausap si Manuel. Sabi ng anak wala daw sa kanila. Hindi ko lang alam kung totoong wala siya o baka inuutos lang sa anak na yun ang sabihin. Paano kasi? Takot na masita mo. Takot naman pala siya. Gagawa-gawa pa siya ng kalokohan. Ay, aliwin na lang natin si Carissa para hindi na niya ipilit na umalis dito sa atin. Gusto ko pa nga sanang makasamang apo natin. Kaya lang, ayaw naman niya dito sa atin. Ako rin naman. Hindi na nga natin siya nakasama nung maliit siya. Ngayon naman, nagmamadaling umalis. Kung magpupumilit siyang umalis, wala na tayo magagawa para pigilan pa siya. Sana makumbinsi siya ni Nilo na hintayin na lang matapos ang bakasyon niya.
Palagay ko kahit si Nilo walang magagawa para pigilan si Carissa sa pag-alis. Hindi ko maiwasang manlumo sa narinig ko. Tumulo na naman ang luha ko. Pakiramdam ko hindi na ako mahal ni Papa. Nagtataka kasi ako bakit natitiis na niya ako ngayon. Pakiramdam ko rin pinaparusahan niya ako sa isang kasalanang hindi ko alam. Dahil galit ako sa kanya, hindi ko siya tinatawagan. Hindi ko na rin sinasagot ang mga chat niya sa akin. Kahit si Kuya Nilo, hindi ko na rin hinarap ng dumalaw sa akin. Lagi lang ako nagkukulong sa kwarto. Palagay ko po, naiinggit lang si Chapia kay Carissa dahil sa Maynila nakatira. Kita niyo naman po kung gaano kaganda at kasosyal ang pinsan ko. Gusto kasi niya na maging tulad nito si Dana. Yun na nga ang dahilan kung bakit siya nakikisawsaw. Nakalimutan ko na numero 1 nga palang inggitera yung si Pia. Ito naman kasing si Dana nagpapasulsul din. Si Presi ba ayaw pa rin makipagkasundo. Busy po siya. Alam niyo naman po ang mga teacher ngayon. Maraming gawain maliban sa pagtuturo ng mga estudyante. Paano yan? Ayaw ka rin harapin ni Carissa? Palalamigin ko na lang po muna ang sitwasyon bago siya kausapin. Salamat, Nilo, ha? Kahit natatarayang ka ng pinsan mo, hindi ka nagagalit sa kanya. Ganyan po talaga mga babae, lalo na sa edad ni Carissa. Ang lakas ng topak. Mawawala rin yan kapag nagkaedad na siya. Malawak talagang kaalaman mo pagdating sa mga babae, pero wala ka namang pinapakilalang nobya. Hindi pa po kasi ako sinasagot nung nililigawan ko sa kabilang barangay. Masyadong pakipot. Lahat namang ginawa ko para mapasaya siya. Marami pa namang babae dyan. Kung ayaw niya sa'yo, edi maligaw ka ng iba. Ganun na nga lang po ang gagawin ko. Tingin ko kasi natatakot siya sa mga magulang niya. Yun ang mahirap. Kapag magulang nakikialam sa desisyon ng anak. Oo nga po maiba nga pala ko. Nakikipag-inuman pa ba ang tatay mo sa ibang lugar? Hindi na, Polo. Nadala na Sa bahay na lang po siya umiinom kapag merong nagyayaya. Mabuti naman. Nabawasan ang pag-aalala ko. Ang swerte naman po ni na tatay. Kahit kasi matatanda na sila, nandyan pa rin kayo. Ganun talaga mga magulang. Maiintindihan mo rin ako kapag magulang ka na. Paano, Polo? Uuwi na po ako Gagawin ko na lang yung inuutos ni nanay na gapasin yung mga damo sa likod ng bahay namin. Pang-5 araw na to ng pagkukulong ko sa kwarto. Nakaramdam na rin ako ng matinding pagkainip. Kaya lumabas na ako ng bahay at naglakad-lakad habang nag-iisip. Dahil wala sa sarili, hindi ko na malayang nakalayo na pala ako. Hindi pamilyar sa akin ang lugar na kinatatayuan ko. Iginala ko ang mga mata ko sa paligid. Wala ni isang bahay ako nakikita. Noon ako nakaramdam ng takot. Kung ano-ano na ang pumasok sa isip ko. Muntik pa nga ako mapalundag sa takot nang may magsalita sa likuran ko. Pagharap ko, nanlaki ang mga mata ko nang makilala ko kung sino ang nasa harapan ko ngayon. Kayo lang po pala. Akala ko kung sino na. Mukhang naliligaw ka yata. Hindi naman. Pauwi na nga ako Sige Hindi dyan ang daan. Wag mo nga akong hawakan. Tingnan mo nga ang dumi ng kamay mo. Hindi kasi dyan ang daan. Baka lalo kang hindi makauwi. Gaano ba kalaki tong lugar nyo para maligaw pa ako, ha? Tsaka pwede ba? Wag mo nga akong kinakausap. Talaga bang ganyan kayong mga taga Maynila? Masyadong matalas ang dila sa aming mga taga-probinsya. Sino naman kasi ang makikipag-usap ng maayos sa katulad mo? Tingnan mo nga yung itsura mo. Para kang pulube. Dahan-dahan ka sa binibitiwang salita. Baka biglang bumalik sa'yo. Kaya nga lumabas ako para marelax ang isip ko Pero ito pa pala ang makakaharap ko. Kabago-bago mo palang dito ang dami ko nang naririnig na hindi magandang pag-uugali mo. Totoo naman pala. Wala akong pakialam kung ano ang sinasabi nila tungkol sa akin. Tumabi ka nga dyan!
Lalo mo lang pinapainit ang ulo ko eh. Bad trip na nga ako eh. Muntik pang matumba si Aling Malu nang sadya ko siyang banggain nang dumaan ako. Ni hindi ko na siya nilingon man lang. Basta mabilis ang mga hakbang ko para makaalis agad ako sa lugar na yon. Kung lumingon ako, makikita ko sana ang matalim na titig nito at imbing ngiti sa labi habang nakasunod ng tingin sa akin. Tama lang pala na bumalik ako rito. Ikaw na ang susunod kong tuturuan ng leksyon. Tingnan ko lang kung may magagawa ang lola mo. Inabot din ng ilang minuto bago ko natunto ng daan pa uwi sa bahay. Tagaktak na ang pawis ko at nanginginig ang mga tuhod ko dahil sa pinaghalong kaba at pagod. Mabuti na lang may nakasalubong ako nangunguha ng kahoy at itinuro sa akin ng daan pa uwi. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko nang makapasok ako sa bahay. Makailang beses ko pang binalikan sa isip ko ang paghaharap namin ni Aling Malu habang nagpapahinga ako. Nang dumating sina lolo at lola, hindi ko na lang binanggit ang nangyari. Ay, mabuti naman, Iha. Lumabas ka na sa silid mo. Maayos na ba ang pakiramdam mo, Apo? Sana nalinawan ang pag-iisip mo. Hindi pa rin po nagbabago ang isip ko. Gusto ko pa rin pong umalis na dito. Sasamahan ka namin sa sakayan. Pero palipasin mo muna ang parating na bagyo. Mahirap kasi kung abutan ka sa biyahe. Kaya po pala makulimlim kanina pa. Kaya nga umuwi na rin kami agad ng lola mo. Kung ako lang po hindi nyo na kailangang magtrabaho sa bukid. Dapat nag-e-enjoy na lang kayo sa buhay. Masaya naman kami sa ginagawa namin ng lola mo eh. Saka mas manghihina kami kapag pumirmi lang kami dito sa bahay. Yung isang araw nga lang na hindi makapunta sa bukid para na akong nanghihina. Lola, hindi na po ba kayo nang gagamot? Wala pa namang nagpapatawag sa akin. Salamat nga sa Diyos dahil ang huling biktima ng kulam dito sa atin ang Tio Joselito mo lang. Oo nga, kahit bumalik na si Malu. Si Aling Malu po? Lagi mo ba siyang nakikita? Dumadaan po siya rito sa tapat ng bahay natin. Ano po bang tungkol sa kanya? Huwag kang lalapit sa babaeng yon. Iwasan mo siya hanggat maaari. Dapat pala binigyan kita ng porselas na pangontra. Lalo po akong naguluhan sa inyo. Sumunod ka na lang, Iha, para din naman sa kabutihan mo ang sinasabi namin. Okay po. Hindi naman ang katulad niya ang kinakausap ko. Mamaya, ibibigay ko sa iyo ang sinasabi kong porselas. Bigla ko tuloy naisip kung tama bang itinago ko sa kanila ang naging engkwentro namin ni Aling Malu. Nadagdagan pa tuloy ang mga tanong sa isip ko. Bago ako matulog nung gabing yon, ibinigay sa akin ni Lola ang isang bracelet. Parang pamilyar to sa akin. Nang maalala ko na meron din ito si Kuya Nilo. Hindi ko na muna isinuot at itinabi ko muna. Kinaumagahan, bisita namin si Kuya Nilo. Hinarap ko na rin siya dahil baka yun na ang huling beses na pagbabanding naming dalawa. Buo na talaga kasi ang pasya ko na umuwi na ng Maynila. Nasa labas kami ng bahay. Habang si Lolo Delfin abala sa pagsisibak ng kahoy at si Lola Guada naman abala sa kusina. Talaga bang hindi na kita mapipigilan? Hindi na. Kahit ano pa ang gawin mo o sabihin mo. Kapag umalis ka, siguradong hindi ka na rin babalik. Ganun na nga. Kahit sandali ka lang dito, mamimiss pa rin kita. Maaalala naman kita lagi. Kapag pumunta ka ng Maynila, pwede ka namang dumalaw sa bahay namin. Oo ba? Basta sasamahan mo ako sa magagandang pasyalan dun, ha? Oo naman, kahit hindi mo sabihin. Ililibre mo rin ba ako? Ano ka? Sinuswerte? Hayaan mo, pag-iisipan ko. Minsan lang naman ako pupunta ng Maynila kaya dapat talaga ilibre mo ako. Uy, wag mong kalilimutan na estudyante pa lang ako. Ay, oo nga pala. Di bale, kapag nakasakay na ako sa barko, ililibre naman kita. Sabi mo yan
Nabulahaw ang masaya naming pagkukwentuhan ni Kuya Nilo nang marinig naming sumisigaw si Lolo. Nasa labas ng bakuran namin si Aling Malu. Nang tumingin siya sa akin, may kaba akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Si Kuya Nilo ang lumapit sa lolo namin para awatin ito. Ano bang hinihintay mo? Umalis ka na! Ayokong umaali-aligid ka dito sa bahay namin! Huwag kang magdala ng kamalasan dito! Alis na! Umalis na po siya, Lo. Tumigil po ba siya rito? Dati kasi dumadaan lang siya eh. Nahuli ko siya na nakatayo dito na bumubulong. Alam ko na meron siyang ginagawang orasyon. Ha? Para po kanino kaya? Kinakabahan ako na baka may masama siyang binabalak kay Carissa. Hindi po kaya nagalit siya sa sinabi noon ni Carissa? Bakit ngayon mo lang yan sinabi? Pasensya na po, Lo. Nawala sa isip ko na banggitin sa inyo. Bakit naman kasi bumalik-balik pa sa lugar natin ang mangkukulam na yun? Malayo sina Lolo at Kuya Nilo sa kinaroroonan ko kaya hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila. Pero nasisiguro ko na ako ang topic nila. Dahil pasulyap-sulyap sila sa akin habang nag-uusap. Ilang sandali pa pumasok na kami sa loob ng bahay. Larawan din ng pag-aalala sa mga ito. Si Lolo kinausap din si Lola. Huwag siyang magkakamali na may gawin sa apo natin. Dahil kung hindi, matitikman niyang ganti ko sa gagawin niya. Wala siyang ginagawa sa mga taga rito. Pero dahil dayo lang si Carissa, iniisip niya siguro na magagawa niya ang anumang gustuhin niya. Sinusubukan niya talaga ako. Siguro iniisip niyang matanda na ako, kaya mahina na rin ang kapangyarihang taglay. Gawin natin ang lahat para protektahan ang ating apo. Nang makauwi si Kuya Nilo, masinsinan akong kinausap ni Lola Guada. Hinanap pa sa akin ng bracelet. Kinuha ko naman yun sa silid ko at isinuot. Nakahinga naman ng maluwag si Lola nang makita na suot ko na yun. Pakiramdam ko iniisip ni Lola na yun ang magliligtas sa akin. Huwag mong aalisin yan kahit anong mangyari. Alam ko po na meron kayong itinatago sa akin. Ano po ba yun? Mabuti pang sabihin na natin kay Carissa. Kilala si Malu na masamang mangkukulam. Wala naman siyang sinasaktan sa mga taga rito. Nawala siya ng ilang buwan noon at inakala ng lahat na hindi na babalik. Ilang araw ka palang narito sa amin nang makita namin siya ulit. Naging panatag kami na wala siyang gagawin sa'yo dahil apo ka namin. Kaya lang, mukhang nagkamali kami ng akala. Lola, may nagawa po ako sa kanya. Sinabi na ni Nilo sa amin. Hindi lang po yun. Nagkita kami sa isang lugar at ang dami ko pong sinabi na hindi maganda sa kanya. Muntik pa nga siyang matumba dahil sinadya ko siyang banggain nung paalis na ako. Kung ganon, may masama kang ginawa sa kanya. Kilala ng mga taga rito na masama at mapaghiganti si Malu. Kailangan natin siyang puntahan sa tinitirhan niya. Humingi ka sa kanya ng tawad. Baka sakaling hindi niya ituloy ang masama niyang balak. Bakit ko naman po yun gagawin? Gumawa na lang po kayo ng ibang paraan. Tutal, alam niyo na ang balak niya. Hindi yon ganon kadali, Iha. Sa totoo lang po, Lola, hindi ko kaya na hihingi ako ng tawad sa pulubi na yun. Baka po may iba pang paraan. Mahalaga ang bawat sandali. Kailangan mo magdesisyon bago mahuli ang lahat. Pasensya na po, Lola, Lolo. Gusto ko na pong magpahinga muna. Pero apo, Hindi mo siya pwedeng pilitin na sumama sa tinitirhan ni Malu at gawin ang labag sa kalooban niya. Wala ring silbi kahit humingi siya ng tawad. kung ganon, ako na lang ang pupunta sa kanya. Hindi ka pwedeng pumunta doon ng mag-isa. Baka kung ano ang gawin niya sa iyo. Hindi naman pwedeng maiwan si Carissa dito na mag-isa. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko.
Walang nagawa si Lolo Delfin sa naging desisyon ni Lola. Malakas na ang hangin na nagbabadya na paparating na ang bagyo pero hindi yun inalintana ni Lola Guada. Pagdating sa gubat, nakita niya ang maliit na kubo. Sandaling natigilan si Lola dahil hindi niya maramdaman ang presensya ni Aling Malu. Nang makalapit siya sa may pintuan, bahagya yung nakabukas kaya itinulak niya. Walang gamit sa loob kundi maliit na altar na may nakasindi pang mga kandila. Sinuyod pa niya ng tingin ng buong paligid. Wala nang anumang makikita doon. Nasisiguro niya na umalis na ang nakatira sa kubo. Lumapit na lang siya sa altar at saka pinatay ang mga nakasinding kandila. Nang mga sandaling yun, palakas na ng palakas ang hangin at nagsimula na rin ang pagbugso ng malakas na ulan. Nasa bahay na rin ng mga oras na yun si Lola. Tuso ang babaeng yon. Umalis na siya bago ko pa mapuntahan. Ibig lang sabihin nun, naibigay niya na ang sumpa kay Carissa. Ganon lang ha. Nakahanda na rin naman ako oras na lumabas sa mga sintomas sa apo natin. Hindi ko akalain na sasapitin din niya ang nangyari sa mama niya. Hindi, Delfin. Maililigtas ko ang apo natin. Hindi siya mawawala katulad ng mama niya. May tiwala naman ako sa iyo. Alam ko na magagawa mong iligtas ang ating apo. Ay, nako. Sumabay pa ang bagyo na ito. Mapaminsalaman, biyaya pa ring maituturing ang bagyo. Tama ka yan. Sa dami ng mga biyayang natanggap natin, hindi dapat tayo nagreklamo. Ipapaalam ba natin kay Manuel? Wag na muna siguro. Marami na siyang iniisip. Wag na nating dagdagan pa. Pupuntahan ko lang si Carissa. Kasalukuyan akong nakahiga lang sa kama habang hawak ang cellphone. Umupo ako nang pumasok si Lola Guada. Tumabi siya sa akin at saka sinuri ang kabuuan ko. Nakahinga naman siya ng maluwag na makitang ayos lang ako. Lola, bakit po? Gusto ko lang masigurong ayos ka. Nakaharap niyo na po ba si Aling Malu? Nang puntahan ko siya sa tinitirhan niya, wala na siya. Siguradong hindi na siya babalik. Ay, edi mabuti. Wala na pala tayong problema eh. Ibig sabihin lang noon, hindi ka niya mapapatawad. Ha? Lola, ano po bang mangyayari sa akin? Katulad po ba ni Tio Joselito? Iba-iba ang uri ng kulam. Depende kung anong sumpa ang iginawad sa'yo. Baka po katulad kay Mama. Matagal din siyang pinahirapan. Marami pa po akong pangarap, Lola. Nandito lang ako, hindi kita pababayaan. Bakit ba hindi ko naisip agad ang kahihinat na ng ginawa ko? Nagmatigas pa ako. Imbis na makinig at sumunod na lang sa sinasabi niyo. Sa totoo lang, Lola, mainit lang ang ulo ko noon. Kaya ako napagbuntunan si Aling Malu. Bata ka pa kasi at padalos-dalos sa ginagawa. Hindi mo naman sinasadya ang nangyari. Ang daming pumapasok sa isip ko ngayon, Lola. Gusto ko nang pagsisihan ng mga ginawa ko. Ang pinakamabisang sandata pa rin laban sa takot na nararamdaman natin at laban sa kasamaan ay taimtim na pagdarasal. Hindi ko na po matandaan ang huling beses na nagdasal ako. Ito na ang pagkakataon mo na tumawag at humingi ng awa sa Panginoon. Papakinggan po ba niya ako? Oo naman, lahat tayo ay pinakikinggan niya. Nang gabing yun, taimtim ako nagdasal sa Diyos. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Nagmakaawa din ako na sana wag hayaan ni Lola na magtagumpay si Aling Malu sa masama niyang balak. Pagkatapos naging mahimbing naman ang tulog ko kahit malakas ang ulan sa labas. Kinabukasan mabigat ang katawan ko. Hindi ko maigalaw ang buo kong katawan at parang may mabigat na nakadagan. Sinubukan kong tawagin sina Lolo at Lola,
Pero walang boses na lumalabas sa akin. Tanging mga mata ko lang ang gumagalaw. Sa sulok malapit sa lumang kabinet may naaaninag akong nakatayo doon. Nakasuot yun ng itim na damit. Carissa, gising ka na ba? Nandito si Malo. Nararamdaman ko presensya niya. Lola! Lola, kanina ko pa kayo gustong tawagin. Pero walang boses na lumalabas sa akin. Hindi ko rin maigalaw ang buong katawan ko. Huwag ka na umiyak. Nandito na ang lola. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako. Nandito po siya kanina. Maaaring ang espiritu lang niyang pinaglakbay niya papunta rito. Tuso talagang mangkukulam. Hindi mo ako kakayanin, Malo! Kung ako sa'yo, bawiin mo ang orasyong ginawa mo. Oras na mahanap ko ang lunas. Ibabalik ko ito sa'yo. Binulong niya sa akin na pahihirapan niya ako. Hanggang sa ako na mismo ang humiling sa kamatayan ko. Hindi, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Magtiwala ka lang sa akin, Apo. Opo, Lola. Huwag niyo po akong iiwan mag-isa. Nakasalubong ni Kuya Nilo si Lolo at nabanggit sa kanya ang nangyayari sa akin. Kinakitaan naman ng matinding pag-aalala ang pinsan ko. Hindi na muna niya tinapos ang pinagagawa sa kanya ng mga magulang. Agad na rin siyang pumunta sa bahay namin. Naabutan niyang natutulog ako. Hindi siya makapaniwalang sa sandaling panahon naging butot balat na lang ako. Namamagari ng tuhod ko at may malaking sugat. Tinatanggalan pa yun ni Lola ng mga uod na halos kasing laki ng butil ng bigas. Hindi niya matagalan na nakikita. Kaya lumabas muna siya sa kwarto ko. Naabutan niya si Lolo na gumagawa ng herbal sa kusina namin. Sana naman po gumaling na si Carissa. Mapapagaling siya ni Lola Guadamo, gaya ng ibang napagaling niya. Bakit po wala pang ginagawa si Lola? Matindi ang ginawang sumpa ni Malu. Gusto niyang subukan ng lola niyo. Hindi siya dapat magkamali dahil pwede yung ikapahamak ng pinsan mo. Ay, kawawa naman si Carissa. Dobling kamalasan ang dinanas niya sa pagpunta rito. Matapang si Carissa. Alam kong malalampasan niya ito. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ni na Lolo Delfin at Kuya Nilo, bigla akong nagising at nagsisigaw. Napatakbo naman ang pinsan ko sa silid ko. Nakita niyang nakatali ang mga kamay at mga paa ko sa higaan habang pilit ako nagpupumiglas. May dahon din na nakalagay sa noo ko. Si Lola Guada nakatayo sa paanan ko at bumubulong ng mga salitang Latin. Kalmado lang siya habang nakatingin sa akin. Kuya Nilo! Tulungan mo akong makawala rito! Hindi maaari. Kailangan mo munang gumaling. Wala akong sakit! Babalik na ako ng Maynila ngayon! Pakawalan niyo na ako! Sinabi ng pakawalan niyo na ako! Alam ko, matapang ka. Malalampasan mo rin ito. Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan dito! Kuya Nilo, bumalik ka rito! Kuya Nilo! Sa labas na lang muna naghintay si Kuya Nilo. Panay din ang dasal niya na sana gumaling na ako agad. Napagdaanan din kasi ng pamilya niya ang nangyayari sa akin. Kaya alam niya kung gaano kahirap ang nasa sitwasyon ko. Ilang sandali pa dumating din si Ate Presi at Dana. Bakas din sa kanila ang matinding pag-aalala. Sandali rin silang sumilip sa kwarto ko. At awang-awa sila na makita ko sa ganung kalagayan. Salamat naman pumunta kayo rito. Akala ko matitiis niyo na si Carissa eh. Uy, grabe ka, hindi naman ganun katigas sa mga puso namin, no? Hindi pa siya nagkakasakit, balak na namin makipagkita sa kanya. Oo nga, naghahanap lang talaga kami ng tiyempo.
Kahit gusto ko sanang dumito pa si Carissa. Kung magkakasakit naman siya, mabuti pang bumalik na lang siya sa Maynila. Oo nga, tayo na lang ang dumalaw sa kanya sa Maynila kapag may pagkakataon. Mas lalawakan ko na ang pangunawa ko sa kanya. Tutal, tayo naman ang mas matanda sa kanya. Mabuti naman at wala na ang galit sa mga puso niyo. Alam ko na pagkatapos na nangyari sa kanya, lalambot na rin ang puso niya sa inyo. Sa panahong naghihirap ako, hindi umalis ang mga pinsan ko sa tabi ko. Hindi ako makapaniwalang sa kabila ng masamang ginawa ko sa kanila. Kabutihan pa rin ang isinukli nila sa akin. Napaluha na lang ako. Pinahid naman ni Ate Presi ang luha na tumulo sa pisngi ko. Para maibsan ang nararamdaman kong sakit, lagi akong pinapainom ng herbal ni Lolo. Kahit marami akong nararamdaman sa katawan, alam kong pangatlong araw na akong nakaratay. Ganun na katagal akong nakikipaglaban sa karamdaman na gawa ng isang tao. Napuno ng galit at paghihiganti ang puso. Pagkatapos kong inumin ng herbal, sumenyas ako sa mga naroon na matutulog muna ako. Wala na po siyang ginawa kundi ang matulog. Maigi na yun, kesa sa gising siya. Wala na siyang ginawa kundi humiyaw sa sakit. Ganon po ba kabagsik ang kaalaman sa kulam ni Aling Malu? Kaya nahihirapan si Lola Guada na matukoy ang lunas? Ganon na nga. Pinakamabagsik ang ginamit niya para kulamin si Carissa. Gusto rin niya kasing gumanti sa lola niyo dahil siya ang nakatalo noon sa nanay niya. Kahit bata pa noon ang lola niyo, nagawa na niyang talunin ang kapangyarihan ng ina ni Malu. Ginamit pa niya talaga si Carissa para lang makaganti. Ang sama niya. Alam ko kung saan nagtatago si Malu. Sa isang malayong isla. Ilang beses ko siyang pinakiusapan pero ayaw niyang tanggapin ang pakikipagkasundo ko. Pues, ibabalik ko sa kanya ng doble ang ginawa niya kay Carissa. Ayokong may masasaktan na ibang tao, pero siya ang unang nanakit sa pinsa namin. Ika nga, yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Malakas na bumigkas ng mga salitang Latin si Lola Guada. Paulit-ulit yon hanggang mamao siya. Tagaktak na rin ang pawis niya sa noo at bakas na ang pagod sa muka pero alang-alang sa akin. Hindi siya huminto. Ilang sandali pa naging normal na ang paghinga ko. Unti-unti na rin bumalik sa dati ang kulay ng balat ko. Parang may liwanag na bumabalot sa buo kong katawan na ibinalik sa normal ang lahat. Ayon yan sa kwento sa akin ni Kuya Nilo. Nasaksi sa mga naganap sa akin habang wala akong malay. Nagising ako na magaan ang pakiramdam. Para lang ako natulog ng mahabang oras. Ang tatlo kong pinsan ang namulatan ko noon. Sabay-sabay pa nila ako niyakap. Hindi rin muna sila umalis sa tabi ko at nagkwentuhan muna kami ng mga plano namin sa buhay. Salamat, hindi mo ko pinatay. Pasalamat ka, may awa pa rin natira sa akin para sa'yo. Umalis ka na sa lugar na ito at huwag nang babalik kahit kailan. Pangako, magpapakalayo-layo na ako. Hindi na ako magpapakita ulit sa lugar na ito. Sige na, baka magbago pang isip ko. Sana nga, tuparin niya ang pangako na magpapakalayo-layo na. Oras na makita ko siyang muli, hindi na ako magdadalawang isip na tapusin siya. Napatunayan naman niya siguro na mas mahusay pa rin ako kaysa sa kanya. Wala ka pa rin talagang kupas. Mukhang nagkakatuwa ng mga apo natin sa loob. Masaya ako na nagkasundo na sila. Sana maging dahilan yan na kahit matapos na ang bakasyon ni Carissa, gugustuhin pa rin niyang bumalik dito. Marami ng dahilan ng apo natin para bumalik ulit sa piling natin. Kung kailan naman nag-i-enjoy na ako sa bakasyon ko tsaka naman malapit nang matapos. May naramdaman akong lungkot sa puso ko. Kung pwede nga lang na wag na akong umalis, mas pipiliin ko na dumito na lang sana.
Alam kong ilang araw nang napapansin nila Lola ang pagiging malungkot at tahimik ko. Ibinigay ko na rin ang bracelet na napigtal nung mga panahon na may sakit ako. Meron pa naman ako dyan. Yun na lang ang ibibigay ko sa'yo. Salamat po Lola sa pag-aalaga niyo sa akin habang nandito ako. Wala yun, Iha. Alam ko na nagugustuhan mo na rin dito. Pwede kang bumalik kahit anong oras mong gustuhin. Sa totoo lang po, masaya ako sa Maynila dahil nandun na lahat. Pero dito ko po natagpuan ang tunay na kaligayahan kasama kayo. Masaya ako na marinig yan sa'yo. Kung pwede lang po sanang dito na lang ako tumira. Ang plano ng papa mo, kapag nakatapos ka ng pag-aaral, uuwi na siya dito. May pagkakataon ka pa na magdesisyon. Talaga po, hindi ko alam na gusto rin pala ni Papa na tumira dito. Ikaw lang naman ang inaalala niya. Salamat din, Apo, dahil binigyan mo ng saya ang bahay na ito kahit panandalian lamang. Nung hapon naging bisita ko naman si Kuya Nilo. Sa labas kami tumambay habang nakikinig sa isang channel sa YouTube. Hindi ako makapaniwalang mahilig palang makinig ang pinsan ko ng mga katatakutan. Ang paborito daw niya ang kwentong kulam. Nagkaroon tuloy ako ng ideya pero tsaka ko na yun babanggitin dito. Kapag wala kang ginagawa, makinig ka lang sa channel na to. Nasisiguro ko, mawiwili at maaadi ka din katulad ko. Mukha ngang maganda, tsaka may aral din. Katulad ng nangyari sa'yo, alam ko na meron kang natutunan. Oo naman. Ang karanasan kong ito ang nagturo sa akin na ang kabutihan ang laging nagwawagi. Sa mga karanasan natin, natututo tayo na maging mabuti. Sinong mag-aakala na ang malditang katulad ko, pwede pa palang magbago? Hindi ko rin akalain na mamahalin ko ang lugar na to higit sa Maynila. Natutunan mo rin kung paano makisama at magpakumbaba. Oo. Salamat sa inyo ni na Ate Presi at Dana. Sana sa susunod, mas matagal ka nang magbabakasyon dito. Sigurado yun. Ngayon pa ba na meron na akong tropa na mga pinsan ko rin? Nang sunduin ako ni Papa, hindi rin siya makapaniwala sa malaking pagbabago sa akin. Lalo na nang sabihin ko na gusto ko ulit magbakasyon kina Lola. Inilihim na lang din namin sa kanya ang malagim na nangyari sa akin. Ayaw na kasi naming makonsensya si Papa dahil ideya niya magbakasyon ako doon. Nakakatakot man na naging karanasan ko sa probinsya namin, mas nangibabaw pa rin ang masaya at makabuluhang pangyayari sa buhay ko. Bago ko bumalik sa Maynila, itinapon ko na ang masamang ugali na meron ako at tinira ko na lang ang kabutihan sa puso ko at ang karanasang nagturo sa akin kung paano maging mabuting tao. Sana po sa mga katulad kong kabataan matuto tayong makitungo ng tama. Huwag nating isipin lagi tayo ang sentro ng atensyon. Kapag maganda ang asal, papuri ang matatanggap kahit saan tayong makarating. Ang kawalang galang naman kapahamakan ng dulot sa atin. Sana maging inspirasyon ng kwento ko sa lahat ng mga nakikinig sa araw na ito. Mabuhay ang inyong channel, Miss Gwen. Wakas.